move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies of Committee Report number 261. Ipinamamahagi na sa mga kongresista ang kopya ng report ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I received it last night from my email, and I had my staff print the whole thing. Nakapaloob na sa Committee Report 261 ng House Committee on Justice ang House Resolution 989 na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay VP Duterte. Dito hinihingi sa Senate Impeachment Court na ideklarang guilty si Vice President Duterte, tanggalin siya sa pwesto at habang buhay na pagbawalang umupo sa gobyerno. Pinadedeklara rin nilang pwedeng kasuhan ng bise at maparusahan sa mga nilabag nitong batas. Ayon sa articles of impeachment, nabigo ang bise na sundin ang standard sa konstitusyon. Sa Article 1, tungkol sa umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd, nagkasala umano ang bise ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust nang gastusin ang 125 million pesos na confidential funds na tinanggap ng OVP noong December 2022 sa napakaigsing panahon. Sa Article 2, tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise, nakasaad na mayroon siyang culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust nang magkaroon siya ng kayamanang ditugma sa kinikita ng isang opisyal ng gobyerno. Sa Article 3, tinalakay ang bribery, graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ng bise kaugnay sa umano'y panunuhol niya sa ilang opisyal ng DepEd para paikutan umano ang mga batas sa procurement. Hiniling sa resolusyong nakapaloob sa report ng House Justice Committee ang pagdeklarang guilty kay Vice President Sara Duterte, pati na ang pagtanggal sa kanya sa pwesto at habang buhay na pagbawalang umupo sa gobyerno. Nakatutok si Tina Pangilinan Perez. Ang Article 4 naman, tumutok sa banta ng bise laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez na anilay culpable violation of the Constitution, high crimes, at betrayal of public trust. Nasa website na ng Kamara ang committee report at resolusyon ng House Committee on Justice. Nabigyan na rin ng kopya ang mga kongresista. Pagsunod ito sa utos ng Korte Suprema na dapat mabasa ito ng mga kongresista bago bumoto sa plenaryo. The reason why it is historic, unprecedented, first time, no, is because this is an offshoot of the Supreme Court decision in the Duterte versus House of Representatives case, which pertains to the first impeachment complaint filed back in the 19th Congress. In other words, you are correct, first time mangyayari ito na there will be interpellation on the articles of impeachment. Umaasa ang Justice Committee na mauuwi ito sa paglilitis kahit may mga senador na nagsabing haharangin nila ang pagbuo sa Senate Impeachment Court. We're positive and hopeful that there are no grounds why they should stop the Senate from convening to an impeachment court. Hanggang ngayon, no TRO issued by the Supreme Court, which means that no law was violated.